Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, na-miss ko kayo. Shoutout po sa inyo at welcome po dito sa ating live. At ito po ang ating pag-uusapan ay ang patungkol po dito sa pagmamaang-maanga ni Digong. Patungkol po sa pag ano. Alam niyo na 'yon. Pag ano, dito kaya Garma nag-deny si Digong diyan at actually hindi naman natin siyempre ano 'yon, hindi na natin kumbaga ano ba tawag dun, hindi na natin 'yun na saklaw pero 'di ba, meron kasing nagpatotoo niyan, may nagpatotoo niyan, si ano, si Montulfo. Pinatotohanan niya 'yan, yung tungkol diyan sa relasyon ni Garma at nitong si Digong, ayan. So, shoutout po, Ate Jem Servieza, Kuya Tiburcio, sa lahat po ng mga magre-replay, magko-comment, magla-like. Salamat po sa inyo, ayan. Okay. So, eto, puntahan na muna natin 'to. Puntahan na muna natin 'to kasi eto, dininay ni Digong, dininay ni Digong ang, pagbulog niya kay Garma. Dininay, Ayan, Ate Michelin T, salamat Tetang. Oy, long time no see Ate Michelin T, shoutout. Kuya Bob Collet, sinabi niya kay Montulfo, tama po. Ate Tamura, Mayo, hello Mac, nakakatawa naman yan si Garma, pero magaling si Garma na training talaga siya ni Digong. Tama po. Ate Ilya, hello po ng South Korea at Evans Villa. Ayan, shoutout po, shoutout po. So, eto kasi eto po yung pahayag ni Digong. Puntahan natin 'to kasi natatawa ako dito kasi syempre 'di ba, alam niyo naman tayong mga Pilipino 'pag mga medyo ano tayo diyan medyo ano ba tawag dito, yung mga naughty tayo 'di ba, pagdating sa usapang kanyudan. Ah, mga mga kuwentong, medyo green, diyan tayo diyan tayo mga magagaling, mga tsismoso tayo pagdating sa ganyan, Kaya natawa ako dito kasi siyempre si Digong, 'di ba, alam niyo po, hindi puwedeng umamin si Digong. Bakit? Meron siyang meron siyang asawa, yung kinakasama nanay ni Kitty Duterte, yung si Abansenya ba 'yon? Jowa niya 'yun, 'Pag umamin siya dito, 'di ba, na naging jowa niya si Garma, tapos nagtitirahan sila, siyempre, yari talaga si Digong dito. Pakinggan natin 'to. You were, yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that? Sabi nila na Kung pilit kayo na may relasyon daw kayo. Romantically? Yeah. romantically link lang kaya? Anong totoo doon? Romantically link lang. Hindi siya, diretsuhan ko na yan. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Ayan na. Umamin si Digong. 'Di ba, romantically relationship. Wala daw problema dun 'di ba? Parang 'yun ang ano ni Digong, wala namang problema dun kung romantically relationship lang Ano ba naman ang problema dun, 'di ba? Hindi, kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, ba daw may? Use the word. Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyak pa yan sila ni Duterte o ba ni Duterte si Garma? Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Napikon si Digong Mahilig kayo sa chismis kayo Alam niyo nang may kinakasama niya. Alam niyo nang may ano yan may asawa yan Nanay ni Kitty Duterte
Tapos tatanungin nyo ng tungkol kay Garma. baka outside de Colombo yan. Baka hindi yan makapasok ng bahay. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao. Oo nga, lahat ng pulis talaga namang malapit kay Digong ang kapulisan. Buhay na testimonya diyan, katibayan diyan. Etong si kung nakita nyo naman, 'di ba? Ginawa niyang senador ang dating PNP chief na si Bato de la Rosa. 'Di ba? 'Yun ang katibayan, talagang malapit siya sa mga kapulisan. Tinaas pa nga niya sahod ng mga kapulisan eh. Pero iba yung kay Garma. Iba yun. Diba? Iba yung kay Garma. Biruin mo, gawin mong PCSO general manager kahit na hindi qualified. Diba? Ginawa niyang tauhan, ginawa niyang PCSO kahit na bobita tong si Garma at ang alam lang gumurgur. Oh, diba? Kaya natatawa ako dito. Napikon si Digong eh. Alam niyo, may asawa yan. May kinakasama yan eh. Tanungin ba naman ng reporter tungkol kay Garma? Ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan nung mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na kami ni Garma, sila nag-ingon si Mayor para wala na isamok. Di ba? Hindi niya sinagot. Pero dito, puntahan natin tong unang sagot Kayo, romantically, ni Colonel Garma. Any reaction to that? Sabi nila na Kung pilit kayo na may relasyon daw kayo, romantically. romantically link lang kaya? Ano totoo doon? Romantically link lang. Romantically linked lang naman eh. Ano bang problema doon kung romantically linked, di ba? Si Digong, kahit pitpitin ang bayag nito, hindi ito aamin. Putya, baka yung natitira niyang buhay, sa garahe siya matulog. Panis! Sikat ako, Digong, look so sick na. Oo nga, mukhang isang bulate na lang yung hindi pumipirme. Hindi siya, diretsuhan ko na yan. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Ayun, sabi nila, nagse-sexually intercourse kami. Syempre hindi pwedeng umamin, di ba? Kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, ba daw may? Use the word. Ay, nako talaga si Digong. Diba? Ito kasi yung ito yung sinabi naman nitong si Montulpo. Ito po yung sinabi ni Montulpo patungkol po dito kay Digong. Sabi daw ni Montulpo, "Bye, alam kong girlfriend mo 'yan, pero pangit man siya." Ang sagot daw ni Digong, masarap kasing makipag-jurjuran sa naka-uniformeng babae. Kumbaga, wala akong pakialam sa itsura ng tao. Wala akong, kumbaga, yung pangit sa pogi, hindi ako naniniwala dyan sa salita na yan. Sa cute, yan, sa cute. Kasi ang dami nagsasabi, cute ako eh. Sa cute lang ako naniniwala, pero yung pogi, sa pangit, walang ginawang pangit ang Panginoon. Diba, lahat tayo pantay-pantay na iba lang talaga yung cute. Lalo na pag may dimple. Ngayon, eto yung itsura kasi ni Garma noon. Ayan na itsura ni Garma. Diba, kung titignan mo si Garma noon,
Nung bagong talaga pa lang ito bilang chief general manager ng PCSO, hindi talaga siya gaanong presentable. Sabihin na natin yung totoo, 'di ba? Doon tayo lang sa sa totoo. Hindi siya ganon ka presentableng tignan. 'Di ba? Pero baka syempre alam niyo naman ang mga Pilipina, 'di ba, exotic beauty 'yan. Baka doon na humaling si si Digong sa sa exotic beauty na taglay nitong si Garma. Hindi man kumbaga hindi man siya yung pinakamaganda o hindi man siya yung masasabi na talagang magandang-maganda na pulis nung kapanahunan niya, 'di ba? Pero ang atin lang dito hindi kasi siguro kumbaga tumitingin si Digong sa sa panlabas na anyo. Pwedeng ganoon no, na hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. 'Di ba? Pwedeng siya ay kahit ano lang, kumbaga kung ano lang ang itsura. Okay na sa kanya kung ano ang itsura ng isang magiging jowa niya. 'Di ba po? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman ganun kagandahan si Garma noon. Actually, mas pa nga mas presentable pa nga si Garma ngayon sino ang diyan, sasang-ayon sa akin? 'Di ba? Mas may tsura pa nga si Garma ngayon sa totoo lang kung ako ang sa aking kumbaga yung sasang-ayon lang ako sa aking pagtingin, sa aking mata. Kita niyo itsura ni Garma noon. Itsura ni Garma ngayon. 'Di ba na iba parang nagparetoke Tingin ko meron tong pinaretoke. Kayo, tingin niyo po. Kasi ayan exotic, no. Ayaw na exotic. Ayan, kaya nga ito, sabi ko, nako mukhang mukhang kasi si Montulfo, isa sa mga tauhan nito ni Digong. Kung tignan niyo dito sa naka-flash sa screen natin, mas may tsura si si Garma. 'Di ba? Kaysa noon. Kung titignan niyo, lalo dito. Mukhang nakabalingsot yung muka, 'di ba? Pero pagdating dito, mukhang talagang ano tawag dito, asensado na. Meron ng pangdokyati. Meron ng pamparetoke, no? Syempre, biruin mo ba naman bahay? Doon sa sa hilltop. Alam ko yun, yung hilltop na yun, nakapunta ako doon sa hilltop. Kampo ng mga ng merong mga kampo doon Pinupuntahan namin yan sa Angat Garay sa sa Bulacan, yung hilltop na yon. Kita nyo, may pinagawa daw doon na bahay si Garma. Nasa 1 million pesos daw na gastos. Gaano lang magparetoke ng muka, gaano lang magpaputi. Bumili ka lang ng mga glutathione dyan, puputi ka na 'Di ba? Pero dito, sa dati niyang litrato, hindi talaga siya presentable. Hindi siya ganun ka, yung, kumbaga, yung niya, yung kanyang itsura, hindi ganun ka Mas mukha siyang general manager ngayon ng PCSO. Noon mukha lang siyang police patolang na hugot ni Digong. 'Di ba? Ginawang general manager Eutropia, Makalinaw, yes, mas may ganda siya ngayon. Bob Colette, isang deposit niya 32 million. Mamaya po, papanoorin natin yan. Yes, mas may itsura si Garma kaysa kay Digong. Ronnie Batalya ay ay Ilocano, nakamok ni Garma. Kilala ko buhay nila dati. Nako. Ilocano nga po yan. Jamilia K. Tasinto, sabi daw ni Digonggong, masarap daw bumayo ng uniformado. Kahit daw pangit, yun ang sagot niya daw, Montulfo. Ano kaya, na-curious lang ako. Kasi sabi sa balita, merong nagsabi na meron daw pong
pastoral na ibinigay si Kibulok kay Digong. Eh ang tanong, ano kaya ang mas yummy? Yung pastoral o yung general manager ng PCSO? Kuya Odileno, nagparetoke yan, Sir Mac. Oo nga, kasi kapag sinearch mo yung Royina Garma, lalabas tong mga litrato na to. Sabi ko, si Garma ba to? Tinignan ko, si Garma kaya to? Parang iba. O, di ba parang iba eh? O, eto, tignan nyo dito. Di ba? Hot mama, si Garma dito. Pero dito, hindi. Mukhang alam niyo nagtitinda lang ng gulay sa palengke tapos ginawa ng general manager ng PCSO. Nako. No, Maroso, masarap daw tirahin habang naka-uniforme. Oh, yun nga po. Channel Paris, shoutout po Roberto Escanio. Ay, nako, mag-like naman kayo ng live natin. Oppenheimer, joking, si Digong inaamag na, tingnan nyo. Inaamag. Langya ka naman. Grabe naman yung inaamag. Grace Pablo Vlog, oy, pinsan ko yan. Shout out. Okay. Mayo Banat Mac. Natatawa lang talaga ako kasi kahapon ko pa to nakita. Sabi ko magla-live ako kahapon. Kaya lang rest day muna tayo kahapon sa live. Banat tayo ng banat ka. Anong mga nakaraan eh. Kaya sabi ko pahinga muna. Junski, ayan, shoutout. Kaya, yan po yung aking palagay na eto nga si Digong, nagsisinungaling. Hindi talaga to aamin. Kasi nga, kapag umamin to, yari siya sa asawa niya, kay Junilet ba? Hindi ko alam kung ano pangalan nung ano. Nakalimutan ko pangalan nung nanay ni Katie. Na jowa niya, talagang yayariin siya. Ni Colonel Garma. Any reaction ko na Sabi nila na kung pilit kayo na may relasyon daw kayo. Romantically. Yeah. romantically linked lang kaya. Romantically linked naman lang kaya. Diba? Parang, naman, romantically linked lang naman kami eh. Hanilet, ayun, Hanilet. Tabansenya. Salamat Eutropia at Welani Labina. Diba? Kasi syempre, nagsasama sila eh. Yun ang ano natin, may asawa siya. Diba? May jowa siya, may asawa siya. Tapos diba? Malalaman ni Hanilet, langya ka, kaya pala ginawa mong general manager yan. Naging jowa mo pala yung pulis na yan. Diba? Yung kernel na yan. Siyempre magagalit talaga si Hanilet Hanilet. Diba magagalit talaga yun. Kaya nga romantically linked man lang kaya. Ano bang problema? Bakit niyo binabalik? Gusto niyo ba ako sa garahe matulog? Hindi siya, diretsuhan ko na. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte. Ba daw may? Use the word. Relasyon man ka. Yung mga ganon na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyak ba yan sila ni Duterte o ba ni Duterte si Garma? Galit Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Ayan. Alam na. Sabay ka na. Lahat ng pulis malapit sa akin. Ano ba akala nyo? Tirahin ko yun, si Garma. Lahat ng pulis malapit sa akin. Grabe naman kayo mamintang. Alam ninyo, taga Davao, na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. In the performance of duty, di ikaw may kasalanan sa EJK. Ba't ayaw mong pumunta ng Congress hearing, na ipilaruan ka, shoutout.
salita ang hindi mahilig sa chismis. Sinabi mo nga si PBBM nagpupulburon 'Di ba? Nagkokoko. Ano ba nangyari? Wala kang mailabas na ebidensya. Tiburcio, si Digong naman pinakachismoso. Patay kayo ngayon, Digong and Company, Daniel Nelmida Tablang. 'Di ba? Iyot pa mordo tae. Kuya Odilon, kaya iniwan ng asawa si Digong dahil babaero daw, piling pogi ang animal. GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Kita mo itsura ni Digong nyo ngayon, 'di ba? Mukhang natuyot na Conrado Ramos, si Duterte natutuyo na ang itsura. 83 na kasi. Ayan, 83 na kasi. Corazon Bonsi, shoutout YM Arlene. Sabi niya, Ilocano ito, Idol Mac, paano yan mga banatero? Susuporta kay Isko. Suportado pa rin si Isko. Siyempre, suportado ko pa rin si Isko, pero hindi ako pabor kay Banat Bay. Yung mga kumag na yan, mga bata ni Digong yan, di ba? Wala akong pake dyan sa mga banatae. Sa mga banatae, wala akong pakialam sa inyo. Sa kanila, wala akong pakialam sa kanila. Suportahan nila ang kahit sinong gusto nilang suportahan. Basta ako, solid Yorme ko. Diba? Lordita Almencio, natuwa ako sa iyo, sure makmak. Ayan. Salamat po, palek-lek na lang po dyan. 83 na si Digong Salbahe at sinungaling pa rin. Si Digong mahilig sa intriga, sabi ni YM Arlene. Mark Anthony Sirilan. Karma is coming. Lucy Valencia ng Bahrain, shoutout po. Diba? Erwin Lopez, hello po Romeo, Malana Jr., lahat ng pulis malapit kay Digong maliban kay Torre. Oo nga. Kasalanan ni Pedro, di kasalanan ni Juan, sabi ni Maria Pepas Palisok. Pero yung kasalanan ng mga pulis noong AJK, War on Drugs, kasalanan ni Digong yan. Super Ninja, wala sa kangkungan, pupulutin si Mocha, di mananalo dito yan. Madaldal kasi si Digong, siya nagkwento kay Tulpo niyan, kiss and tell ka kasi Digong, tapos tatanggi ka. Diba? Naipilaruan ka, ang alam ko dyan, naghiwalay sila ng tunay niyang asawa dahil nabuking ang relasyon nila ni Garma, kaya iniwan niya. Naku po, totoo po ba yan? Naipilaruan ka, grabe pala, no? Kaya pala ganyan ang ginagawa ngayon ng tadhana kay Digong. Leonardo Cabasal, Digong malapit na kumanta ng My Way, the end is near. Joseph Pantalan from Hawaii, gusto ko makita si Digong maghimas ng rehas. Kuya Ate Lennon, hindi na nga alam edad niya, ulyanin pa si Digong. Shoutout Kuya Erwin Lopez, Inday Ladnam. Inday Mandal, Marites yan si Digong. Samuel Pepito, amoy pulbura ang pulis. Tapos na panahon ni Digong, dila na lang tumitigas dyan sa kayong muka. Ayan parang natutulog lang si Digong. Ay, naku talaga. Alam niya ito, sa totoo lang, masakit din sa ating mga Pilipino. Aminin man natin o hindi. Diba? Dati nating presidente to. Pero bakit natin siya ngayon na pagsasalitaan ng hindi maganda? Kasi nga po, diba, siya naman may gusto niyan Siya naman ang tumarantado sa atin. Binaon tayo sa utang. Pinamigay ang West Philippine Sea. Protector ng mga drug lord. Mas inalagaan si Michael Yang kaysa sa ating mga Pilipino. Pinrotektahan si Kibulok na manyakol. Dahil binibigyan pala siya ng pastoral. Daw. Diba? Kaya hindi masisisi tayong mga Pilipino na magsalita ng hindi maganda sa kanya. Diba? Dapat nga, ginawa na lang ni Digong na nahimik. Hindi na lang nagsalita ng kung ano-ano patungkol kay PBBM. Para, diba, yung mga Pilipino, inaalala pa rin siya bilang isang presidente. Ngayon, wala nakakahiya na naging presidente natin tong Mangkanor na to. Mark Carza, the first manyakol president. Tiburcio, gahaman sa pwesto, dapat nag-retire na yan. Yun nga
Ngayon, kakandidato pang ano to, kakandidato pang mayor, di ba? Sus Mariosep talaga. Paul Christian, di kaya si tayo ni Digong si Montulfo di niya kaya. Hindi na niya siguro masisita yan. Kasi nilabas na eh. Ano pa ba ang ano? Tapos na. Oscar Puzon, shoutout po. Worst president ever. Naging syndicate country tayo under Digong nyo. Sabi ni Super Ninja. Diba? Dapat kasi mga anak, alagaan na lang kanilang tatay, wag na maghangad ng posisyon. Marami na silang pera. Dapat nga, hindi na to kumandidatong mayor. Kaya lang, di ba? Parang ano masyado nilang inaalagaan ng Davao, ayaw nilang mabuking ang kanilang mga katarantaduan dyan. Berlino Berhel, Digong, wait ka na ni Lucy. Sinong Lucy? Baka si Katersi. Kuya Erwin Lopez, correct ka, host Mac. Nako, alam niyo, kawawa, 'di ba si Digong kawawa. Kaya lang 'di ba? Kung hindi niya tayo tinarantado noong kanyang pamamahala, hindi niya binenta ang West Philippine Sea o pinamigay, hindi niya kinupkop ang mga drug lords at hindi niya pinapasok ang mga ang mga tawag dito, yung mga pogo-pogo na yan, 'di ba? Wala sanang problema. 'Di ba? Walang problema doon. Talagang tayo tayo susuporta pa rin sa kanya bilang dating presidente. Igagalang natin siya. Kaya lang yung ganyan na Diyos ko. Masyado naman 'yan. Masyado naman yung ano na 'yan, yung kabulastugan na 'yan. 'Di ba po? Hindi maganda. Hindi maganda nakaano tayo na kala natin magaling talagang presidente, yun pala inutulang tayo. 'Di ba? Masyadong nakakarimarim yung ganung balita na malaman natin na na siya pala ay hindi pala tunay na hindi tunay na mabuting tao. 'Di ba? Hindi siya mabuting presidente kasi yung pagbaon pa lang niya sa atin sa utang, kahit na sabihin mong pandemya 'yan, napakaraming pagkakataon na pwede sana tayong makatipid, pwede sana tayong hindi gumastos ng malaking pera para sa mga COVID supply. Pinakinggan niya si Michael Yang na kanyang economic advisor. 'Di ba?